Ang bondowoso ay nagulantang matapos mabuksan ng pulisya ang kusina ng isang lola na nagtitinda ng gulay na nagtago pala ng pinakamalaking sikreto ngayong taon. Natuklasan sa investigasyon na hindi lang isa ang biktima, at bigla na lamang nanginig ang buong bayan nang kumalat sa publiko ang unang ebidensya ng mga litrato. Agad na kumilos ang pambansang media. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon. Sino talaga ang nasa likod ng lahat ng ito at ano ang motibo niya? Palaging may paraan ang bondowoso upang ipakita ang katahimikan nito. Hindi kailanman lubos na natutulog ang maliit na bayang ito. Gayunpaman, bihirang mayroong nagdudulot ng gulo. Ang mga kalsada ay puno ng malalabay na puno, ang mga maliliit na tindahan ay magkakatabi sa kahabaan ng bangketa, at ang aroma ng mga pampalasa mula sa kusina ng mga nagtitinda ay madalas na pumupuno sa hangin sa umaga. Sa gitna ng maraming nagtitinda ng pagkain sa bayan, ang karinderya ng gulay ni Lola Marnie ay isa sa pinakasikat. Hindi malaki ang karinderya, isa lamang simpleng istruktura na gawa sa lumang kahoy na tabla na kupas na sa katagalan. Ito ay matatagpuan sa tabi ng kalsada, hindi kalayuan sa kanto patungo sa pangunahing palengke. Bagamat mukhang simple, araw-araw ay palaging may mahabang pila. Hindi alam kung saan nanggagaling, ngunit dumarating ang mga customer bago pa man lubos na sumikat ang araw. Ang ilan ay mula sa mga karatigbayan, ang iba naman ay mga tindera sa palengke na gustong mag-almusal bago magtrabaho. Tinawag itong pinakamabilis na maubos na gulay ng mga taga-bondowoso mula pa noon. Si Lola Marnie mismo ay mayroong palakaibigang pag-ugali. Bagamat ang kanyang mukha ay puno na ng kulubot, ang kanyang mga kamay ay sanay at laging gumagalaw ng mabilis habang naghahanda ng gulay o sumasandok ng makapal nitong sabaw. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging palakaibigan, siya ay isang taong mahirap hulaan. Masyadong kalmado, masyadong episyente. Para bang ang lahat ng kanyang galaw ay pinagplanuhan na bago pa man siya kumilos. Hindi marami ang nakakaalam tungkol sa kanyang nakaraan, maliban sa kanyang asawa ay namatay 11 taon na ang nakalipas at mula noon ay mag-isa na niyang pinangasiwaan ang karinderya kasama ang kanyang apo. Si Danar, ang kanyang apo, ay 16 na taong gulang na ngayon. Payat ang kanyang katawan ngunit maliksi. Ang kanyang mukha ay inosente tulad ng karamihan sa mga bata sa nayon. Umuwi siya mula sa eskwelahan bago magtanghali at agad na tumutulong sa paglilingkod sa mga customer, paglilinis ng mga mesa, o paghahatid ng mga order. Kilala siya ng lahat sa karinderya. Siya ay bahagi ng lugar na iyon, tulad ng lumang kahoy na istante o ang malaking kaldero na laging umuusok sa sulok ng kusina. Para kay Danar, ang karinderya ay ang kanyang pangalawang tahanan. Lumaki siya sa gitna ng amoy ng mga pampalasa, tunog ng kahoy na chopsticks, at ingay ng mga customer na dumarating at umaalis. Ngunit may isang bagay na mula pagkabata ay hindi niya kailanman naunawaan, ang likod na bodega. Ang bodega ay palaging nakakandado. Palagi. Kahit na nahugasan na ang malaking kaldero, kahit na naayos na ang lahat ng mesa, o kapag sarado na ang karinderya at patay na ang mga ilaw, palaging sinisiguro ni Lola na nakakandado ng mahigpit ang pinto ng bodega. Hindi kailanman nakita ni Danar na bukas ang pinto na yon. Minsan nagtataka siya kung ano ang nakaimbak sa loob nito. Kung pagkain ba, kagamitan sa pagluluto, o mga lumang gamit ng kanyang lolo. Ngunit sa tuwing binabanggit niya ito, laging sinasagot ni Lola ng maikli, hindi mo na kailangan malaman. Sa paglipas ng panahon, tumigil na si Danar sa pagtatanong. Ngunit ang kuryosidad ay hindi kailanman nawala ng lubusan. Mayroong isang bagay sa paraan ng pagbabantay ni Lola sa bodega na hindi lang basta pangkaraniwang pagbabantay, kundi parang may nagtatago ng isang sikreto na napakalaki para ibunyad. Bukod sa nakakandadong bodega, may isa pang bagay na kamakailan ay gumugulo kay Danar. Ang amoy ng karne na ginagamit para sa gulay. Lumaki siya na may sensitibong ilong. Para sa ibang tao, lahat ng karne ay maaaring magkapareho lang. Ngunit para kay Danar, may mga araw na ang amoy ng karneng niluluto ni Lola ay hindi katulad ng kambing o baka na karaniwan nilang binibili sa palengke. Ang amoy nito ay mas matalas, mas malakas, at hindi niya alam kung bakit, nag-iwan ng kakaibang impresyon na mahirap ipaliwanag. Ngunit hindi kailanman nagreklamo ang mga customer. Sa katunayan, sa halip ay pakiramdam nila na lalong masarap ang gulay ni Lola araw-araw. Ang ilan sa mga matatandang customer ay nagsabi pa nga ng may tawa, ang gulay ni Aling Marnie, parang may sikretong resep.
Habang tumatagal, lalong nagiging nakaka-addict. Isang hapon, nang nagsisimula ng humupa ang dami ng tao sa karinderya, umupo si Danar sa kahoy na bangko habang naglilinis ng mga pinagkainan. Inilalagay ng kanyang lola ang ilang plastic bag na naglalaman ng mga piraso ng karne sa malaking refrigerator. Naamoy muli ni Danar ang kakaibang amoy na yon, mas matalas kaysa karaniwan. Sumulyap siya sa pinto ng bodega na, gaya ng dati, ay mahigpit na nakakandado. Saan galing ang karne niyan? Maingat na tanong ni Danar. Hindi agad sumagot si Lola Marnie. Sandali siyang natigilan, ngunit hindi siya lumingon. Galing sa karaniwang pinagkukuhanan ni Lola. Bakit iba ang amoy? Muling tanong ni Danar, nag-aalangan ngunit mausisa. Sa pagkakataong ito, lumingon si Lola. Ang kanyang tingin ay matalas, mas matalas kaysa sa nakita ni Danar noon. Ano bang problema mo? Nitong mga nakaraang araw, ang dami mong tanong. Yumuko lamang si Danar, abala pa rin sa pagpupunas ng mga mangkok. Ngunit nagsisimula ng mangamba ang kanyang puso. Nagtanong lang po. Huwag kang maging mausisa. Ang trabaho mo lang ay tumulong sa kusina, hayaan mo na ako ang bahala, putol ni Lola ng walang kaemo-emosyon. Tumango si Danar ng marahan, bagamat puno ng tanong ang kanyang isip. Mayroong isang bahagyang panginginig sa boses ni Lola. Isang bagay na nagparamdam kay Danar na dapat na siyang tumigil sa pagtatanong. Ayaw niyang galitin si Lola, lalo na kapag maayos naman ang sitwasyon sa karinderya. Nang gabing iyon, matapos isara ang karinderya at patayin ang mga ilaw, gising pa rin si Danar sa kanyang silid. Ang hangin sa gabi ng Bondowoso ay karaniwang nakakapagpakalma, ngunit ng gabing iyon ay iba ang pakiramdam. Iniisip niya ang amoy ng karne, ang tingin ni Lola, at ang tunog ng pinto ng bodega na nilalok gabi-gabi. Habang mas iniisip niya ito, mas lumalaki ang masamang pakiramdam sa kanyang dibdib. Para bang may itinatago si Lola, isang bagay na hindi lamang basta sikreto ng pamilya, kundi isang sikreto na maaaring magpabago ng lahat. Sinubukan ni Danar ipikit ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ng nakakandadong pinto ng bodega ay patuloy na gumugulo sa kanya. Hindi niya alam na ang kuryosidad na ito ang magiging simula ng isang bangungot na hindi niya kailanman naisip. Ang Bondowoso ay mukha pa ring tahimik sa labas, ngunit sa likod ng maliit na karinderya na yon, may isang bagay na naghihintay na mabunyag, isang bagay na magpapagulo sa bayan sa lalong madaling panahon. Simula ng gabing iyon, ang kuryosidad ni Danar ay naging isang patuloy na pag-aalala. Pakiramdam niya ay may mali, isang bagay na sinusubukang itago ng kanyang lola. Ngunit wala pa siyang sapat na dahilan para magduda pa. Nagsimulang magbago ang lahat isang Biyernes ng gabi na may ambon. Sinalanta ng Bondowoso ang mahinang ulan mula hapon na nagpadagdag sa halumigmig ng hangin. Sarado na ang karinderya at abala si Danar sa pagwawalis ng sahig nang mapansin niya ang isang bagay, hindi pa umuwi si Lola. Karaniwan, pagkatapos magsara, sandali lang si Lola na magpapasyal, bibili ng pampalasa sa tindahan malapit sa eskinita, o makikipag-usap sa kapitbahay. Hindi kailanman lalagpas sa kalahating oras. Ngunit ng gabing iyon, malapit na ang alas negatibo 1:00 ng gabi. Balisa ang kanyang puso. Umupo si Danar sa kahoy na bangko. Narinig niya ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong. Sinubukan niyang mag-abala sa pagbabasa ng aklat ng aralin, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na lumilipad sa kanyang lola. Nang sa wakas ay narinig niya ang tunog ng pagpiyok ng pinto sa harap, agad siyang tumayo. Nakatayo si Lola Marnie sa pintuan. Kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng basang belo. Puno ng putik ang damit ni Lola, lalo na ang ibabang bahagi ng kanyang palda. Mayroong maitim na pulang mansa sa kanyang manggas. Hindi niya sigurado kung dugo o sabaw lang ng gulay. Ngunit ang pinakamabigat na gumagambala sa kanya ay ang matapang na amoy na tila dumikit sa katawan ni Lola. Hindi amoy kambing, hindi amoy kusina. Ang amoy ay mas matapang, mas malakas, at halos masuka si Danar. Saan po kayo galing, La? Tanong ni Danar. Ang kanyang boses ay nanginginig ng hindi sinasadya. Hindi agad sumagot si Lola. Ibinalaban niya ang kanyang shopping bag na mukhang mas mabigat kaysa karaniwan at pumasok nang hindi tumitingin sa kanyang apo. Sa palengke. Ngayon pa. Umungol lang siya. May inasikaso lang. Bakit ang dami mong tanong? Matulog ka na. Ngunit hindi maaaring lokohin ni Danar ang kanyang nararamdaman. May kakaiba.
Sino ang pupunta sa palengke halos hating gabi sa gitna ng ulan at bakit puno ng putik ang kanyang damit na parang bagong uwi mula sa bukid o gubat? Bakit po ganyan ang damit nyo? Tanong ni Danar ng mahina matapos dumaan si Lola sa tabi niya. Huminto si Lola. Saglit niyang iniwas ang kanyang mukha. Ang kanyang tingin ay matalas, malalim at nakakatakot. Para bang hinawakan ni Danar ang isang bagay na hindi niya dapat hawakan. Hindi mo na kailangan alamin yon, malamig na sagot ni Lola. Kaya ko ang sarili ko. At wala na siyang sinabi pa. Kinabukasan, abala muli ang karinderya gaya ng dati. Dumating ang mga customer na nakasuot ng pangtrabaho, ang ilan ay mayroon pa ring medyo basa na kapote. Umorder sila ng gulay, kinain ito ng masarap at umalis ng may ngiti ng kasiyahan. Ngunit ang umagang iyon ay iba para kay Danar. Nang itapon niya ang basura sa likod ng bakuran, nakita niya ang isang bagay na nagpahinto ng tibok ng kanyang puso sa loob ng isang sandali. Sa gitna ng mga tira-tirang buto ng kambing at mga lumang plastik ng pampalasa, mayroong isang malaking buto na may kakaibang hugis. Hindi ito tulad ng buto ng paa ng kambing na karaniwan niyang nakikita. Ang hugis nito ay masyadong tuwid, masyadong makinis, at masyadong mahaba para sa isang maliit na hayop. Lumunok si Danar. Dahan-dahan niyang dinampot ang buto, pinaglaruan ito, sinuri ang ibabaw nito. Mayroong bakas ng paghiwa sa dulo nito na parang maayos na pinutol ng malaking kutsilyo. Bakit parang kamay, mahina at pabulong na tanong ni Danar sa kanyang sarili. Ibinagsak niya ang buto dahil nanginginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niyang masikip ang kanyang dibdib, sinusubukan ng kanyang utak na tanggihan, naghahanap ng dahilan upang ang buto ay hindi talaga tulad ng iniisip niya. Siguro buto ng baka, siguro piraso mula sa isang partikular na bahagi na hindi niya kilala, siguro nagkamali lang siya ng tingin. Ngunit, alam ni Danar ang hugis ng buto ng baka. Ilang taon na siyang tumutulong kay Lola sa paghihiwa ng karne, at ang buto na iyon ay masyadong kamukha ng buto ng tao. Dahan-dahan siyang umatras, isinara ang basurahan at sinubukan huminga. Ngunit bawat hininga ay lalong nagpapagulo sa kanyang isip. Nang bumalik si Danar sa karinderya, nakaupo na si Lola sa likod ng counter habang naghahanda ng pampalasa. Kalmado ang kanyang ngiti na parang walang nangyari. Maingat na lumapit si Danar. Tawag niya. Iyan, may nakita akong malaking buto sa basura, iba ang hugis. Huminto si Lola sa paghalo. Maliit na galaw, ngunit sapat upang mapansin ni Danar na hinawakan niya ang isang sensitibong bagay. Anong klaseng iba? Tanong ng kanyang lola. Ang kanyang boses ay paos, ngunit masyadong kalmado. Parang hindi buto ng kambing. Bahagyang tumawa si Lola ngunit ang tawa na iyon ay pilit. Ikaw, buto ng baka yan. Maraming bahagi na hindi mo pa alam. Sige na. Huwag kang magulo. Pero, ang hugis, tinaasan ni Lola ang kanyang boses sa unang pagkakataon ng umagang iyon. Tama na, huwag kang magtanong ng kung ano-ano. Apo ka lang, hindi investigador. Natigilan si Danar. Hindi pa niya narinig si Lola na magsalita ng ganoon katigas. Ang tingin ni Lola ay nagpaatras at nagpalayo kay Danar. Bagamat lalong sumama ang kanyang pakiramdam, ngunit ang pinakamalaking kaguluhan ay nangyari ng gabing iyon. Tahimik ang karinderya ng isang lalaking customer na may edad na ang umupo mag-isa habang humihigop ng sabaw ng gulay. Mukha siyang galing sa ibang bayan, marahil isang driver o tindero. Matapos ang ilang minuto ng pagkain, bigla siyang sumandal sa upuan at nagsabi ng pabiro, "Grabe, ang lakas ng lasa, aling." Naalala ko tuloy ang kriminal na kaso sa balita na sinasabing gulay na may laman tao. Huminto si Danar sa paghuhugas ng baso. Ang boses ng lalaki ay tumagos sa kanyang tenga tulad ng isang punyal. Lumingon si Lola Marnie ng napakabilis. Huwag kang basta-basta magsalita, anya na may malungkot na tono. Ay, nagbibiro lang ako, aling. Pero totoo, halos magkatulad ang texture sa kwentong nabasa ko. Tinitigan ni Danar ang customer na yon. Ang kanyang mga salita ay tumama sa isang bagay sa loob ni Danar, isang ideya na matagal na niyang sinubukang tanggihan. Naglakad si Lola Marnie patungo sa customer na yon habang pilit na nakangiti. Kumain ka na lang, iho. Huwag kang magdadala ng mga kakaibang kwento. Ngunit alam na alam ni Danar ang ekspresyon na nakikita sa mga mata ni Lola. Hindi lamang ito inis. Mayroong takot o galit na pinipigilan.
Matapos umalis ang customer, naging tahimik ang karinderya. Sinubukan ni Danar maging matapang. Tawag niya. Ian, bakit po sinabi ng lalaking iyon? Bakit niya po sinabing parang laman ng tao ang lasa? Huminto si Lola sa kanyang ginagawa at tinitigan ang kanyang apo na nagpatindig ng balahibo ni Danar. Pinaniniwalaan mo ba ang sinasabi ng baliw na iyon? Mahina ngunit puno ng diin ang boses ni Lola. Bakit po ang daming kakaiba, La? Lumapit si Danar. Umuwi po kayo kagabi na marumi ang damit. May buto na hindi tulad ng buto ng kambing. Ngayon sinabi ng customer na kakaiba ang lasa. Tama na, sigaw ni Lola. Napakaba si Danar. Nanginginig din ang malaking kaldero sa mesa. Matagal siyang tinitigan ni Lola. Ang tingin niya ay unti-unting lumambot, ngunit puno ng sakit. Pagkatapos, bumaba ang kanyang boses at halos bumulong, may mga bagay na hindi mo dapat malaman, Danar, at may mga bagay na hindi mo dapat alamin. Pero apo mo ako, La. Kaya dapat kang tumahimik, putol ni Lola ng matigas. Ang ilang sikreto, kung mabubunyag, ay sisira sa pamilyang ito. Natigilan si Danar. Sikreto ng pamilya. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Pagkatapos ay nagpatuloy si Lola sa pagluluto nang hindi na muling lumingon, na parang hindi nangyari ang pag-uusap na iyon. Ngunit para kay Danar, tila nagbago ang mundo mula ng araw na iyon. Hindi niya maiwasan ang mga iniisip tungkol sa kakaibang buto na iyon, tungkol sa kakaibang amoy ng karne, tungkol sa damit ni Lola na putikan, tungkol sa customer na nagbanggit ng laman ng tao, at isang bagay na mas masahol pa, tungkol sa tingin ni Lola. Isang tingin na puno ng isang bagay na hindi niya nauunawaan. Nang dumilim at sarado na ang karinderya, tumayo si Danar sa harap ng nakakandadong pinto ng bodega. Tinitigan niya ang lumang kandado na nakabitin ng tahimik, na parang may itinatago sa loob nito, isang bagay na malaki, isang bagay na madilim, isang bagay na pinangalagaan ni Lola sa kanyang buhay. Hindi alam ni Danar kung ano ang nasa likod ng pinto na yon. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na niya kayang magkunwari na maayos ang lahat. Mula nang nangyari iyon, ang atensyon ni Danar ay nakatuon sa isang lugar na dati ay hindi niya napapansin, ang likod na bodega. Ang lumang kahoy na pinto na may malaking kandado ay tila nakatingin pabalik sa kanya sa tuwing dadaan siya sa bakuran. Para bang ang lugar na iyon ay nagtatago ng sagot sa lahat ng mga kakaibang bagay na nangyari sa kanya sa loob ng ilang araw na nakalipas. Ngunit ang atensyon ni Danar ay hindi dumating ng walang takot. Mayroong isang bagay tungkol sa bodega na nagpatindig ng kanyang mga balahibo, higit pa sa isang simpleng imbakan ng mga gamit. Sa tuwing tinitigan niya ito, pakiramdam niya ay nakatingin siya sa isang bagay na buhay, na nagmamasid, naghihintay, at handang sumalakay sa sinumang mangahas na buksan ang pinto nito. Isang hapon, nang tahimik na ang karinderya at nagpapahinga si Lola sa silid, naglakas loob si Danar na lumapit sa bodega. Hinawakan niya ang kandado. Malamig, kinakalawang, ngunit matibay, imposible itong buksan ng walang susi. Sumulyap siya sa bintana ng Lola, tahimik. Mabilis niyang sinubukan kalugin ang kandado. Ngunit sa halip na gumalaw, umungol lang ng mahina ang kandado. Umatras si Danar ng kalahating hakbang, lumabas ang malamig na pawis sa kanyang batok. Bakit palaging nilalok ni Lola ang lugar na ito? Samantalang sa loob ng maraming taon ay hindi pa niya nakita ang mahahalagang gamit na nakaimbak doon. Ilang sako lamang ng pagkain ng kambing, mga timba, mga lumang kagamitan. Iyon, sa totoo lang, ang nakita niya noong bata pa siya nang bihirang nakakandado ang bodega. Ngunit ngayon, ang bodega ay parang isang depensang kuta na hindi dapat hawakan. Matagal na nakatayo si Danar na nakatingin sa pinto na iyon, na parang isang taong nakatingin sa misteryo ng kanyang sariling buhay, hanggang sa narinig niya ang tunog ng mga yabag ni Lola mula sa loob ng bahay. Agad siyang lumayo at nagkunwaring nagwawalis ng bakuran. Nang lumabas si Lola, ang kanyang tingin ay agad na napunta sa bodega bago muling tumingin kay Danar. Bakit ka malapit dyan? Tanong ni Lola na may pagdududa. Naramdaman ni Danar na namuo ang kanyang katawan. Nagwawalis lang po, La. Tinitigan ni Lola ang kandado at pagkatapos ay matagal na tinitigan ang kanyang apo. Huwag mong subukang buksan. Maraming daga sa loob. Kakagatin ka lang. Tumango si Danar ngunit alam niyang masyadong simple, masyadong gawa-gawa ang dahilan na yon. At isang bagay sa tingin ni Lola, isang bagay na matalas, malamig, at puno ng babala, ang nagpapabilis ng tibok ng puso ni Danar.
Nang gabing iyon, nang malakas ang ulan, nagising si Danar sa isang bagay. Sa simula, inakala niyang tunog ng nahuhulog na sanga o ligaw na hayop. Ngunit nang mas pinagtuunan niya ng pansin ang pakikinig, napansin niyang ang tunog ay nanggagaling sa bodega. Krek, 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 parang may hinihila ng dahan-dahan ngunit malinaw. Minsan humihinto at pagkatapos ay naririnig muli, pause. Kinuha ni Danar ang flashlight sa tabi ng kanyang kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kanyang puso, umasa siyang ang tunog ay imahinasyon lamang dahil sa takot. Ngunit ang takot ay lalong nagtulak sa kanya na malaman. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana. Natakpan ng ulan ang karamihan sa tunog. Ngunit nakita niya ng bahagya ang likod ng bahay. At doon mismo, sa dilim, nakita ni Danar ang isang anino na dahan-dahang gumagalaw sa harap ng pinto ng bodega. Hindi kasing taas ng tao ang anino, ngunit hindi rin kasing liit ng pusa. Mabilis na isinara ni Danar ang bintana. Pinigilan niya ang kanyang hininga, humiga habang yakap ang kanyang mga tuhod. Ang tunog ng paghila ay patuloy na naririnig sa loob ng ilang minuto bago tuluyang nawala sa ulan. Hindi natulog si Danar hanggang sa magsimulang lumiwanag ang langit. Kinabukasan ng umaga, isang masangsang na amoy ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa likod ng bahay. Akmang magtatapon ng basura si Danar nang biglang lumapit sa kanya ang kapitbahay na si Aling Saro. Danar, naamoy mo ba yon? Tanong ni Aling Saro habang nakatakip sa ilong. Nagkunwari si Danar na nalilito. Anong amoy po, Aling? Itinuro ni Aling Saro ang bodega. Mula sa likod ng bahay mo, amoy bangkay yata. 2 gabi na itong naaamoy. Sinubukan ni Danar na maging kalmado kahit na hindi mapakali ang tibok ng kanyang puso. Siguro po daga lang po ang namatay, Aling. Anong klaseng daga ang ganoon kasangsang ang amoy? Kung daga, siguro medyo masangsang lang ng sandali. Ito ay parang amoy, hindi ko alam. Parang amoy bangkay ng tao. Pero sana hindi, iho. Pilit na umiti si Danar. Opo, Aling. Sisilipin ko po mamaya. Ngunit nang tinitigan niya ang bodega, naramdaman niya ang pagkahilo. Ang amoy na iyon ay hindi lang basta amoy bangkay. Naamoy na ni Danar ang amoy ng bulok na karne sa kusina. Ngunit ito ay mas matalas, mas masangsang na amoy. Para bang may isang bagay na matagal nang nabubulok nang hindi pinapansin. Maya-maya, lumabas si Lola mula sa bahay na may dalang basket. Magandang umaga, Aling Saro, bati ni Lola. Walang kaemo-emosyon ang kanyang boses. Mabilis na umatras si Aling Saro, marahil ay takot na makasakit ng damdamin. Magandang umaga, Aling Marnie. Aalis na po ako. Nang umalis ang kapitbahay, tinitigan ni Lola si Danar ng matalas. Anong pinag-usapan niyo? Wala po, tungkol lang po sa amoy. Sabi ko na, huwag kang makialam sa mga bagay sa likod ng bahay. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Yumuko si Danar. Naglakad si Lola patungo sa karinderya ng mabilis, iniwan si Danar sa pagkalito. Ang amoy na yon, ang tunog ng paghila, ang kakaibang buto na yon. Lalo pang naniniwala si Danar na may masamang nangyari sa likod ng pinto ng bodega na yon. Nang gabing iyon, nagkita si Danar at Mira sa maliit na bakanteng lot malapit sa paaralan. Si Mira ang kanyang kaisa-isang kaibigan na laging handang pakinggan ang kanyang mga kwento. Umupo sila sa ilalim ng puno. Dahan-dahang umihip ang hangin sa gabi. Ngunit nahirapan si Danar na magsimula. Tinitigan siya ni Mira na nakataas ang kilay. Mukha kang putla, Nar. Ano ba ang nangyari? Kinagat ni Danar ang kanyang labi at sa wakas ay nagsalita. Mir, may sasabihin ako sa iyo, pero huwag mong sasabihin kahit kanino. Lumapit si Mira at inilagay ang kanyang bag. Seryoso mo naman. Kwento mo na. Pagkatapos, isinaysay ni Danar ang lahat. Tungkol sa kanyang lola na umuwi ng gabing marumi ang damit. Tungkol sa buto na may kakaibang hugis. Tungkol sa customer na nagbanggit na ang lasa ng gulay ay parang kriminal na kaso. Tungkol sa masangsang na amoy malapit sa bodega, tungkol sa tunog ng paghila sa gabi. Nagulat si Mira. Nar, nakakatakot yan. Natatakot din ako, halos nanginginig ang boses ni Danar. Pero kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Matagal na nag-isip si Mira at pagkatapos ay nagsabi, kung ganoon, kailangan nating imbestigahan. Pero huwag kang mag-isa. Sasama ako. Nagulat si Danar kay Mira.
Hindi ka natatakot. Natatakot, syempre, mabilis na sagot ni Mira. Pero mas natatakot ako kung mag-isa kang magpapakamatapang at may mangyari sa'yo. Sa wakas ay bahagyang umiti si Danar. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman niyang gumaan ang kanyang loob. Magsisimula tayo sa bodega. May paraan para makasilip mula sa labas. May maliit na bintana sa gilid pero natakpan ng tabla. Maaari tayong sumilip sa butas. Tumango si Danar. Alam niyang delikado ang plano. Ngunit alam din niya na kung mananatili siyang tahimik, ang takot at hinala na ito ay hindi kailanman mawawala. Maaaring may itinatago si Lola, isang bagay na malaki, isang bagay na delikado. At ngayong gabi, siya at si Mira ang aalam. Hindi kailanman inakala ni Danar na ang kanyang simpleng buhay, gumising ng maaga, pumasok sa eskwela, tumulong sa karinderya, pagkatapos matulog ay magiging sunod-sunod na gabi ng pagdududa at takot. Ngunit mula nang makita niya si Lola na umuwi na basa ang damit ng maitim na likido at may masangsang na amoy ng gabing iyon, hindi na kailanman lubos na naging kalmado ang kanyang isip. Bawat hakbang ni Lola Marnie, bawat tunog ng pinto ng bodega na bumubukas at sumasara, bawat kakaibang amoy ng karne sa kusina, lahat ng iyon ay nagsama-sama upang maging isang multo na gumugulo sa kanyang isip. Ang rurok ng lahat ay nangyari ng gabing inakala ni Lola na tulog na si Danar. Narinig niya ang mabigat na tunog mula sa kusina, tunog na parang isang malaking sako na hinihila. Sigurado si Danar na ang tunog na iyon ay patungo sa likod na pinto. Sa pamamagitan ng siwang ng kanyang silid, nakita niya si Lola na dahan-dahang lumakad, ngunit may katiyakan na may dalang mahaba at itim na sako na mukhang mabigat. Yumuko si Lola, binuksan ang likod na pinto at nawala sa dilim ng gabi. Agad na umupo si Danar, humihingal. Mayroong takot na tumusok, ngunit mas matindi ang pagka-curious na hindi mapigilan. Naghintay siya ng ilang minuto, sinigurado na malayo na ang mga hakbang ni Lola, pagkatapos ay sumilip sa labas. Mula sa malayo, nakita niya ang anino ni Lola na dahan-dahang gumagalaw sa daanan patungo sa maliit na gubat sa gilid ng nayon. Ang gubat na iyon ay hindi talaga malaking gubat, mas parang makapal na damo na iniwan ng gobyerno matapos mabigo ang plano ng pagpapaunlad. Ngunit tinawag ito ng mga tao na patay na gubat dahil doon madalas matagpuan ang mga bangkay ng hayop, basura, at mga labi ng hindi kilalang ritual. Madilim, tahimik, at bihirang bisitahin, maliban sa mga batang naglalaro o mga residente na nagtatapon ng basura ng patago. Nanginginig si Danar, ngunit alam niyang kung hindi siya mag-imbestiga ngayong gabi, maaaring hindi na siya maglakas loob muli. Nang dahan-dahan, sinundan niya si Lola sa malayo. Pinigilan niya ang kanyang hininga sa tuwing may tuyong sanga na nababali sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kalahating buwan ng gabing iyon ay bahagyang nakatulong, nagbibigay ng malabong liwanag na nagre-reflect sa anino ni Lola na patuloy na gumagalaw. Huminto si Lola malapit sa isang maliit na ilog sa gilid ng gubat. Isang ilog na madilim ang tubig at madalas na ginagamit bilang tapunan ng basura. Ibinalaban niya ang sako, huminga ng malalim, at pagkatapos ay itinulak ang sako sa gilid ng mamasamasang lupa. Pinigilan ni Danar ang kanyang hininga. Bahagyang binuksan ni Lola ang sako, sapat upang makita ang laman nito. At kahit na hindi malinaw na nakita ni Danar mula sa malayo, nakita niya ang maitim na pulang kintab na parang karne. Pagkatapos ay isinara muli ni Lola ang sako at hinila ito patungo sa mas malalim na kagubatan. Malinaw ang tunog, mabigat, na nagpapahirap sa tenga ni Danar. Pagkatapos, parang isang taong sanay na, tinabunan ni Lola ang sako ng lupa at mga sanga. Ang kanyang mga kamay ay sanay, ang kanyang mga galaw ay bihasa. Pagkatapos, pinunasan ni Lola ang pawis, tumingin sa paligid, at umuwi. Naghintay si Danar hanggang sa tuluyang mawala si Lola sa paningin. Ilang minuto ang lumipas upang lang kumalma ang kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang mga binti, masikip ang kanyang dibdib. Ngunit alam niyang hindi siya makakauwi nang hindi sinisiguro kung ano ang laman ng sako na iyon. Pilit siyang lumakad papalapit. Nang makarating sa lokasyon, agad na bumulaga sa kanya ang masangsang na amoy. Amoy na kilala niya, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malakas at mas mabaho, parang karneng pinabayaan na mabulok sa loob ng maraming araw. Lumunok siya. Ito ay sigurado na karneng kambing o bakalang. Baka itinatapon lang ni Lola ang mga sirang bahagi, bulong niya, bagamat ang kanyang boses ay mas parang nagmamakaawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hinila niya ang mga sanga na itinambak ni Lola.
Naging madulas ang sako dahil sa putik. Hinila niya ang dulo nito nang may lalong lumalalim na takot. Sobrang bigat ng sako at pakiramdam niya ay hinihila niya ang isang katawan, hindi isang bagay. Sa wakas, bahagyang bumukas ang sako. Namuo si Danar. Sa loob nito, nakita niya ang isang bagay na agad na nagpahinto ng tibok ng kanyang puso sa loob ng isang sandali. Isang bagay na hindi niya maaaring pagkamalian. Mayroong karne, ngunit hindi karneng kambing na karaniwan niyang hinihiwa sa kusina ng karinderya. Masyadong malambot ang hibla nito, masyadong maputla ang kulay nito, at sa dulo ng piraso na iyon ay may hugis na nagpahina sa buong katawan ni Danar, isang daliri ng tao, buo pa, may kuko pa. Tinakpan ni Danar ang kanyang bibig, pinigilan ang halos lumabas na sigaw. Agad na umagos ang kanyang luha nang hindi mapigilan. Halos gumuho ang kanyang katawan, ngunit pilit siyang umupo, lumayo sa sako. Diyos ko, Lola, ano ang ginawa niyo? Halos pabulong na tanong niya. Sinilip niya muli ang daliri, sinisigurado na hindi siya naghahalusinate. Ngunit habang tinititigan niya ito, lalo siyang naniwala na ito ay tunay na bahagi ng katawan ng tao. Hindi maaaring magkamali. Sa loob ng sako, nakita rin niya ang iba pang piraso ng karne na walang hugis, mga hibla ng kalamnan, piraso ng balat, at isang buto na masyadong maliit at manipis para maging buto ng hayop. Agad siyang nasuka. Yumuko siya, pinigilan ang kanyang sarili na huwag sumuka. Bigla, nagbago ang buong mundo. Ang karinderya ni Lola na laging abala, ang mga customer na pumupuri sa lasa ng gulay, ang amoy ng sabaw na kanyang nalalanghap tuwing hapon. Lahat ng mga larawang iyon ay ngayon ay nakakadiri na. Naalala niya ang sinabi ng customer noon, ang lasa ay parang kriminal na kaso, karning tao nga iyan. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang tumawag ng pulis, gusto niyang piliting gumising mula sa bangungot na tila walang katapusan, ngunit nakaupo lang siya sa lupa, nanginginig. Ang dilema ay sunod-sunod na bumulaga sa kanya. Kung magsusumbong siya, maaaring mahuli si Lola, maaaring makulong si Lola, o mas masahol pa, maituring na halimaw ng lipunan. Masisira ang kanyang buhay. Ang pangalan ng kanilang pamilya ay magiging masamang usap-usapan habang buhay. Ngunit kung mananahimik siya, kung wala siyang gagawin, maaaring patuloy na maghain ang karinderya na iyon ng isang bagay na hindi dapat ihain. Maaaring maging biktima ang mga tao, at si Lola, ang lola na minamahal niya, ay maaaring nagawa na ito ng higit sa isang beses. Danar, ano ang dapat mong gawin? Bulong niya ng desperado. Huminga siya ng malalim, pilit na tumayo. Nanginginig pa rin ang kanyang mga binti. Isinara niya muli ang sako gamit ang mga sanga at lupa tulad ng dati, hindi upang takpan ang krimen ni Lola, kundi dahil natatakot siyang may ligaw na hayop na maakit sa amoy nito. Pagkatapos nito, tumakbo siya. Hindi alintana ang mga sanga na humahampas sa kanyang mukha o ang kanyang mga binti na nadadapa sa ugat. Tumakbo siya pauwi nang hindi humihinto. Humihingal siya, masikip ang kanyang dibdib. Sa kanyang isip ay may isang bagay lamang, hindi si Lola Marnie tulad ng inakala niya. Nang makarating sa bahay, huminto si Danar sa likod ng pinto. Nakabukas pa rin ang ilaw mula sa kusina. Narinig niya ang boses ni Lola na mahina na humuhuni, isang kanta na karaniwang kinakanta ni Lola mula pa noong bata pa siya. Malambing, mainit, at puno ng pagmamahal ang kanyang boses, na parang walang nangyari ng gabing iyon. Umiyak si Danar ng walang tunog. Si Lola nakilala ng mga tao bilang isang palakaibigang tao na laging nakangiti sa mga customer na yumayakap sa kanya kapag siya ay natatakot, ngayon ay parang isang estranghero sa pinakamadilim na anino. Pumasok si Danar sa kanyang silid ng dahan-dahan, ayaw niyang malaman ni Lola na umuwi siya mula sa labas. Isinara niya ang pinto, umupo sa sulok ng silid, at niyakap ang kanyang mga tuhod. Nang gabing iyon hanggang sa halos sumikat ang araw, hindi natulog si Danar. Tinitigan lang niya ang dingding, pilit na lunukin ang katotohanan na ang pinakamalaki at pinakamadilim na sikreto sa maliit na bayan ng Bondowoso ay nasa sarili nilang bahay, at siya ang unang nakaalam nito. Ang kawalan ng tulog ni Danar ay hindi lamang dahil sa takot. May isang bagay na mas malalim, parang guilty feeling na tumutusok mula sa loob ng kanyang dibdib. Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ang imahe ng daliri ng tao sa sako ay lumilitaw ng buo, maputla, at parang tinuturo siya. 3 gabi matapos ang insidente sa gubat, ang maliit na bayan ng Bondowoso ay biglang nagulo sa balita ng kamatayan. Isang maglalako na naggangalang Raju ang nawawala.
Si Raju ay hindi isang permanenteng residente. Madalas siyang nakikita sa plaza, kumakanta na may lumang gitara, at humihingi ng barya sa mga residente. Kilala siya ng mga tao bilang isang palakaibigang tao na hindi kailanman mapilit. Ayon sa sabi-sabi, siya ay mula sa Situbondo at nag-migrate upang maghanap buhay. Ngunit ang pinakanakagulat para kay Danar ay ang katotohanan na huling nakita si Raju sa karinderya ng gulay ni Lola Marnie. Nang umagang iyon, nagsisimula ng dumami ang tao sa karinderya nang dumating ang dalawang pulis na nakasuot ng uniforme. Ang isa ay isang malaking lalaki na may makapal na bigot na nagtatanong sa mga residente, habang ang isa naman ay may hawak na notebook. Aling Marnie, may tanong po ang pulis na may bigot nang makita ang karinderya na puno ng customer. Si Lola, na abala sa pagbubuhos ng sabaw ng gulay sa plato ng isang customer, ay ngumiti ng palakaibigan. Ay, meron po, sir. May maitutulong po ba ako? Gusto po naming magtanong tungkol sa nawawalang maglalako, sabi po ay huling nakitang kumain ng gulay dito. Agad na nagbago ang kapaligiran ng karinderya. Nagsimulang marinig ang mga bulong. Nagkatinginan ang ilang customer. Si Danar, na abala sa paghuhugas ng plato, ay agad na huminto. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Yumuko siya. Takot na baka may ipakita ang kanyang mukha. Kalmado namang sumagot si Lola na parang walang nangyari. Ay! Ang batang iyon, kumain siya dito 3 araw na ang nakalipas. Pero sandali lang. Pagkatapos umalis, akala ko nagpatuloy siya sa paghahanap ng pera sa palengke. Isinulat ng pulis ang isang bagay. Wala po bang kahinahinala noon, Aling? Sir, ito po ay karinderya. Nagtitinda lang po ako ng gulay. Maraming tao ang dumarating at umaalis. Hindi ko po kayang bantayan isa-isa. Bahagyang umiti ang pulis. Ganoon po ba, Aling? Kung may impormasyon po, pakitawag po agad kami. Sigurado, sir. Napansin ni Danar si Lola. Ang paraan ng pagsagot ni Lola, ang paraan ng ngiti ni Lola, lahat ng iyon ay mukhang napakakaraniwan. Para bang walang sako na inilibing sa gubat na iyon? Para bang walang daliri ng tao sa loob nito? Pagkatapos umalis ang pulis, nagsimulang bumalik sa normal ang kapaligiran ng karinderya. Ngunit ang ilang customer na nakaupo sa sulok ay tila bumulong ng mas malakas kaysa karaniwan. Nakita ko rin ang maglalako na yon bago siya nawala, sabi ng isang lalaki. Sabi nila kumain siya ng gulay dito huling beses. Nakakatakot din pala ang nawawalang tao na yon. Naramdaman ni Danar ang malamig na pawis na dumadaloy sa likod ng kanyang leg. Lahat ng mga salitang iyon ay parang direktang ibinubuhos sa kanyang ulo. Nang gabing iyon, dumalaw muli ang bangungot sa kanya. Nakita niya ang kanyang sarili sa gitna ng gubat. Nakabukas ang sako at mula sa loob nito, lumabas ang figura ng maglalako na si Raju. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat, ang kanyang mukha ay maputla. Sa kanyang panaginip, tinawag siya ni Raju, tulungan mo ako, Danar. Bakit katahimik lang? Nagising si Danar na may pinipigilang sigaw. Basang-basa ng pawis ang buong katawan niya. Tiningnan niya ang relo, 2:00 ng madaling araw. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kaya pala ang daliri ay kay Raju, bulong niya. Ang ideyang iyon ay napakakatakot, ngunit mahirap iwasan. Lahat ay tila magkakaugnay. Nawawalang maglalako, daliri ng tao sa sako, masangsang na amoy ng karne, ang bodega na laging nakakandado. At ang mas nagpapahirap sa lahat, si Lola ay laging mukhang kalmado. Kinabukasan, lalong kumalat ang balita tungkol sa nawawalang maglalako. Pinag-uusapan ito ng mga nanay na dumadaan sa harap ng bahay. Pinag-uusapan ng mga kabataan sa kapehan ang mga teorya ng konspirasyon, mula sa pagnanakaw hanggang sa pagbebenta ng organo. Ngunit walang sinuman ang naghinala sa totoong nangyari. Nang gabing iyon, nang medyo tahimik ang karinderya, dumating ang kaibigan ni Danar na si Mira na may seryosong mukha. Tinawag niya si Danar para lumabas sandali. Narinig ko ang kwento mula sa pulisya. Sabi nila, nakita ng ilang residente si Raju na pumasok sa eskinita sa likod ng bahay mo ng gabing bago siya nawala. Natigilan si Danar. Sinubukan niyang lumunok ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyo na parang buhangin. Mira, sigurado ka? Sigurado ako, Danar. Anong meron sa bahay mo? Kahapon sabi mo nagdududa ka sa bodega at ngayon nawawala ang maglalako.
Kailangan mong magsabi ng isang bagay. Hindi masamang tao si Lola, mahinang sabi niya, bagamat hindi na siya sigurado sa kanyang sarili. Alam kong mahal mo ang lola mo. Pero kung may mali talaga, kailangan mong, tama na, Mira, putol ni Danar nang nanginginig ang boses. Kailangan ko ng oras. Matagal siyang tiningnan ni Mira bago sa wakas tumango. Sige, pero kung kailangan mo ng tulong, nandito ako. Dahan-dahang tumango si Danar at pumasok muli sa karinderya. Nakita niya si Lola na abala sa paghahanda ng bagong karne sa mesa. Ang karne ay pula, sariwa, at kumikinang. Mukha itong normal, mukha itong karneng kambing na madalas nilang bilhin. Ngunit para kay Danar, hindi na pareho ang lahat. Napansin niya ang sanay na kamay ni Lola na naghihiwa ng karne, na parang hindi pa kailanman humawak ang kamay na iyon ng isang bagay na mas nakakatakot. Bawat tunog ng paghihiwa ng kutsilyo ay parang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi posibleng ginagawa ito ni Lola. Hindi possible. Ngunit ang imahe ng sako at ang daliri ng tao ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Nang gabing iyon, bumalik ang pulisya sa karinderya. Dala nila ang larawan ni Raju at ipinakita sa ilang customer. Muling tinawag si Lola, ngunit muling sumagot si Lola ng kaswal. Kawawa naman ang batang iyon, sana matagpuan, sabi ni Lola habang umiling. Ang sobrang natural na pag-ugali ni Lola ay nagpahamon kay Danar, posible kayang hindi talaga siya kasali. Posible kayang ang sako ay galing sa ibang tao. Posible kayang lahat ay nakakatakot na nagkataon lang. Ngunit ang katotohanan na si Lola mismo ang nagdala ng sako, na madalas na may masangsang na amoy ng karne, na ang bodega ay nakakandado ng mahigpit, lahat ng iyon ay masyadong malinaw upang baliwalain. Nang gabing iyon, nang tulog na si Lola, nakaupo si Danar na nag-iisip sa gilid ng kanyang kama. Tinitigan niya ang kanyang cellphone, isinasaalang-alang ang pagtawag sa pulisya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hati ang kanyang damdamin. Kung magsusumbong ako, ibig sabihin sisirain ko ang sarili kong lola. Lumabas ang kanyang mga luha. Pero kung mananahimik ako, baka may iba pang mawala. Huminga siya ng malalim. Anumang desisyon ay tila mali. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mensahe mula kay Mira. Sabi ng pulis, may nakita daw silang bakas ng sapatos malapit sa ilog sa gubat. Sabi nila may kakaiba. Mag-ingat ka, Nar. Isinara ni Danar ang kanyang cellphone. Gubat, ilog, sako. Alam na alam niya kung saan eksaktong natagpuan ng pulis ang bakas na yon. Eksaktong pareho ng lokasyon kung saan niya nakita si Lola na nagtatapon ng sako. Lalo siyang nahirapan huminga. Ang kanyang maliit na mundo na dating payapa ay naging isang labirint na puno ng nakakatakot na sikreto. Tinitigan ni Danar ang labas ng bintana patungo sa likod ng bodega. Sa dilim ng gabi, naramdaman niyang ang bodega ay nakatingin pabalik. Tahimik ngunit puno ng banta. Nang gabing iyon, sa wakas ay napagtanto ni Danar ang isang bagay. Malayo na ang kanyang nalakad para umatras pa. Ang bakas ng nawawalang biktima ay hindi lamang basta tsismis sa Bondowoso, kundi bahagi ng isang madilim na misteryo na lalong humihila sa kanya ng mas malalim at maaaring wala ng balikan. Nang umagang iyon, mas tahimik ang karinderya kaysa karaniwan. Sa loob ng 2 magkasunod na araw, dumating ang pulisya na nagtatanong tungkol sa nawawalang radyo, at iyon ang dahilan kung bakit ayaw nang dumaan ng ilang residente. Sinubukan ni Lola Marnie na maging normal lang. Paulit-ulit pa nga niyang sinasabi na ang lahat ng ito ay histerya lamang ng mga residente na madaling magpanik. Ngunit para kay Danar, bawat salita na lumalabas sa bibig ni Lola ay lalo lamang nagdadagdag ng hindi magandang pakiramdam. Matapos isara ang karinderya ng mas maaga, isinuot ni Lola ang kanyang selendang at maikli ang sabi, aalis muna si Lola, may kailangan asikasuhin. Nagtanong si Danar, saan po kayo pupunta, La? Ngunit ang sagot ay hindi mo na kailangan malaman. Pinanood ni Danar si Lola na lumayo. Ang kanyang baluktot na likod ay medyo hirap sa paglakad. Parang may 2 puwersa na humihila sa kanya. Gusto niyang sundan si Lola ng patago at gusto niyang manatili sa bahay. Ngunit ngayong araw, pinili ng tadhana ang kanyang sariling landas. Matapos mawala si Lola sa dulo ng eskinita, bumalik si Danar sa bahay. Umupo siya sa upuan sa sala. Hindi niya tinanggal ang tingin sa nakasarang pinto ng bodega. Ang pinto na iyon ay tila nakatingin pabalik, tahimik, madilim, at nagtatago ng mga sagot na gumugulo sa kanya sa loob ng ilang linggo.
Hindi magtatagal si Lola, mahina niyang bulong. Lumunok siya at tumayo. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Kung ang bodega na iyon ay talagang nagtatago ng isang bagay, kung gayon ito ang tanging pagkakataon. Binuksan niya ang drawer ng lumang aparador sa sala. Alam na alam niya kung ano ang naroon. Nagtatago si Lola ng daan-daang maliliit na bagay mula sa barya hanggang sa mga susi ng spere. Hinawakan niya ang ilalim ng magulong drawer. Narinig ang tunog ng pagbabanggaan ng maliliit na metal. Sa wakas, natagpuan niya ito, isang maliit na silver na susi na may kupas na pulang ribbon. Ribbon na nakita na niya na nakakabit sa susi ng bodega. Ito na, bulong niya. Nanginginig ang mga kamay ni Danar habang hawak ito. Naglakad siya patungo sa bodega ng dahan-dahan. Bawat hakbang ay tila mabigat, na parang ang sahig ng bahay ay nagiging putik na pumipigil sa kanya. Hindi mapakali ang tibok ng kanyang puso. Nang ipasok niya ang susi at pinaikot ito, isang maliit na tunog ng tiklik ang narinig. Bumukas ang pinto. Agad na bumulaga sa kanyang ilong ang masangsang na amoy. Hindi ito pangkaraniwang amoy ng isda, ito ay amoy na mas masangsang, mas matanda, mas parang pinaghalong dugo, lupa, at karning pinabayaan na mabulok. Tinakpan ni Danar ang kanyang ilong at pilit na pumasok. Ang sikat ng araw na pumapasok mula sa maliit na pinto sa itaas ng bodega ay bahagya lang nagpadilim sa silid. Ngunit sapat na ang liwanag upang makita ang lahat. At ang lahat ng iyon ay nagpabago ng kanyang buhay magpakailanman. Sa kaliwang bahagi ay may mahabang kinakalawang na mesa na puno ng mga gamit sa paghihiwa, malalaking kutsilyo, maliliit na kutsilyo, at saw para sa karne. May mga lumang mansa ng kalawang sa ibabaw nito na malinaw na hindi pangkaraniwang mansa. Sa sulok ay may malaking timba na naglalaman ng maitim na pulang likido, hindi na kailangan hulaan ni Danar kung ano ang laman nito. Mayroong malakas na amoy ng metal, amoy ng dugo na nakadikit na sa loob ng maraming taon. Sa dingding ay nakabitin ang makapal na itim na plastik. Ang ilan ay bahagyang bukas na nagpapakita ng isang bagay na parang tela. Ngunit nang lumapit si Danar, napansin niyang hindi lamang ito tela, kundi mga damit. Lumang damit. At isa sa itaas nito ay isang maliit na jean jacket na madalas niyang nakikita na suot ng isang tao. Isang tao ngayon ay nawawala. Si Raju. Umatras si Danar ng isang hakbang. Humihingal siya. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga binti. Gusto niyang mahimatay, ngunit ang takot ay nagpapanatili sa kanyang katawan na ganap na gising. Pilit niyang tiningnan ang kanang bahagi ng bodega. Mayroong cooler, hindi modernong freezer, kundi isang malaking ice chest na karaniwang ginagamit ng mga tindera ng karne sa palengke. At doon ay may mga malinaw na plastic bag, bawat isa ay may label ng petsa. Nanginginig ng husto ang kamay ni Danar. Ngunit naglakad siya papalapit at binuksan ang isa sa mga yon. Nang mabuksan, gusto niyang sumigaw, ang nasa loob ng bag ay hindi karneng kambing, hindi karneng baka, hindi anumang karneng niluluto nila. Masyadong tao ang hugis nito, masyadong pamilyar. Mayroong maliliit na piraso ng hita, mayroong piraso ng karne na may kaunting balat pa rin na maputla. Mayroon pang ang isang bag na naglalaman ng piraso na malinaw na mukhang pulso. Tinakpan ni Danar ang kanyang bibig gamit ang kanyang dalawang kamay, sinusubukang pigilan ang pagsusuka. Nanginginig ang kanyang katawan, mainit ang kanyang mga mata. Ngunit ang hindi mapigilang takot ay naging isang likas na pagnanasa. Kailangan niya ng ebidensya. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, inilabas niya ang kanyang cellphone. Kinuhanan niya ng litrato ang bawat sulok ng silid, ang mesa, ang kutsilyo, ang timba, ang damit ng biktima, ang mga bag ng karne, ang freezer, ang mga label ng petsa. Pagkatapos ay kinuhanan niya ng litrato ang mga sako sa sulok ng silid, kapareho ng nakita niya nang itinatapon ni Lola ang isang bagay sa gubat. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog na yon. Krek krek krek. Tunog ng tsinelas na hinihila sa labas ng sahig. Maliliit, dahan-dahang hakbang. Napakapamilyar. Natigilan si Danar. Halos lumabas ang kanyang puso. Hawak ni Lola ang doorknob. Kalahati ng kanyang mukha ay nakita mula sa maliit na siwang na bukas. Ako, pilit na nagsalita si Danar, ngunit putol-putol ang kanyang boses. Bumaba ang tingin ni Lola sa kamay ni Danar na hawak pa rin ang susi ng spare. Napakakapal ng katahimikan, kaya narinig ni Danar ang tibok ng kanyang sariling puso.
Bakit mayroon kang susi na yon? Dahan-dahang tanong ni Lola. Malamig ang kanyang boses, malamig na parang bagong hasang kutsilyo. Umatras si Danar ng isang hakbang. Gusto ko lang po sanang tignan. Tignan ano, Danar? Lalo pang bumaba ang boses ni Lola, hindi galit, hindi sumisigaw, sa halip ay mas nakakatakot. Bakit ka pumasok dito? Binuksan ni Danar ang kanyang bibig upang tanggihan, upang magsinungaling, upang tumakas. Ngunit bago pa niya mabuo ang mga salita, matalas na tinitigan ni Lola ang loob ng bodega. Sumingkit ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mesa, nakita niya ang bahagyang nakabukas na bag ng karne. Nakita niya ang plastik na nakabitin. At alam niya ang lahat. Danar, dahan-dahang huminga si Lola. Hanggang dito ay naglakas loob ka, ha? Naramdaman ni Danar na nanginginig ng husto ang kanyang mga binti, halos gumuho. Ngumiti si Lola. Isang maliit na ngiti na nagpatigil ng daloy ng dugo ni Danar. Ngayon alam mo na ang lahat. Nagsimula na ang isang bagong kabanata. Hindi na si Danar nasa bingit ng misteryo, kundi nasa sentro mismo ng kadiliman nito. Nakatayo si Danar na parang estatwa sa harap ng bahagyang nakabukas na pinto ng bodega. Humihingal siya, hindi regular ang kanyang paghinga. Katatapos lang niyang isara muli ang pinto at ibalik ang duplicate na susi sa dating kinalalagyan nito bago pa man marinig ang tunog ng mga yabag ni Lola mula sa harap ng bakuran. Halos lumabas ang puso niya nang bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Lola Marnie na may dalang shopping bag. Matalas ang kanyang tingin, mas matalas kaysa karaniwan. Danar, mahina ang boses ni Lola, ngunit nagpatindig ng balahibo ng binata. Saan ka galing kanina? Lumulok si Danar, nanginginig ang buong katawan. Yun, naghahanap lang po ng libro sa kwarto. At bakit mo ibinabaang? Nagbago ang tono ng boses ni Lola, hindi malakas, ngunit walang kaemo-emosyon at tumatagos na parang alam na niya ang sagot. Ibinalaba ni Lola Marnie ang kanyang bag sa mesa ng kusina at dahan-dahang lumakad patungo kay Danar. Regular ang kanyang hakbang, hindi nagmamadali. Ngunit iyon ang mas nagpatakot kay Danar. Para bang alam ni Lola na nakita niya ang isang bagay na hindi niya dapat makita. Para bang alam ni Lola na bahagyang nakabukas ang pinto ng bodega kanina. Bakit napakalamig ng pinto ng bodega kanina nang dumaan si Lola? Tanong ni Lola habang pinagmamasdan ang maputlang mukha ni Danar. Hindi sumagot si Danar. Namuo ang kanyang katawan na parang nakadikit ang kanyang mga paa sa sahig. Nakatayo na ngayon si Lola sa harap niya, nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata nang walang pagkurap. Binuksan mo ang bodega, hindi ba? Agad na pinutol ng tanong na iyon ang lahat ng kasinungalingan na inihanda niya. Hindi makatanggi si Danar, namumula ang kanyang mga mata, napipigilan ang kanyang hininga. Ako, hindi naghintay si Lola ng sagot. Huminga siya ng napakalalim na parang naghahanda sa isang bagay na alam niyang hindi na niya kayang itago. Nakita mo na ang lahat, Danar, mahina ngunit malinaw na sabi ni Lola. Ang mga gamit sa paghiwa, ang mga sako, ang dugo, ang mga karne na yon. Umatras si Danar ng isang hakbang, ngunit agad na hinawakan ni Lola ang kanyang balikat. Huwag kang matakot, hindi ka sasaktan ni Lola. Ang mga salitang iyon ay lalong nagtulak kay Danar na tumakbo. Bakit po, La? Bakit po may karning tao doon? Bakit po may damit ng biktima? Bakit po, Lola? Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, mahigpit na niyakap siya ni Lola. Nagulat si Danar at gusto niyang kumawala, ngunit mas mahigpit ang hawak ni Lola sa kanya. Nanginginig ang kanyang katawan na parang pinipigilan ang isang bagay na matagal nang nakatago. Ang lahat ng iyon ay ginawa ni Lola para sa ating pamilya, bulong niya. Natigilan si Danar. Para sa pamilya. Binitiwan ni Lola ang kanyang yakap at inakay si Danar na umupo sa silya sa sala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinuha ang baso at nagbuhos ng tubig. Ngunit hindi niya ininom. Tinitigan lang niya ang ibabaw ng tubig na parang doon nakatago ang katotohanan. Ang tatay mo ay madalas magkasakit noon, Danar. Bata ka pa siguro kaya hindi mo naalala. Pero madalas siyang sumusuka ng dugo. Ubos na ang ipon namin, halos magsara na ang karinderya. Huminto si Lola saglit sa kanyang kwento na parang nahihirapan magpatuloy. Hanggang isang gabi, dumating ang lolo mo at dumating. Paano po ibig sabihin ni Lola? Patay na po si lolo noon. Bahagyang umiti si Lola, ngiti na hindi mukhang matino.
Iyon nga, dumating siya sa panaginip, apo. Sinabi niya, may paraan para manatiling abala ang karinderya, para laging may makain ang ating pamilya, para makapag-aral ka ng tuloy-tuloy, para wala ng paghihirap. Nanginginig ang luha ni Lola. Sinabi niya na kung gusto nating makasurvive, kailangan nating ibigay ang nararapat para sa mga taong dumarating sa karinderya. Nararapat po, anong ibig sabihin? Matagal na tinitigan ni Lola si Danar. Karneng tao, Danar, iyon ang sinabi ng lolo mo. Tinakpan ni Danar ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Baliw po iyan. Ang panaginip na iyan ay hindi mensahe ni Lolo, panaginip lang po iyan. Pero agad na dumami ang tao sa karinderya pagkatapos noon, tumaas ang boses ni Lola. Sa tuwing sinusunod ni Lola ang kanyang payo, dumarami ang customer. Sabi nila, ang lasa ng gulay ni Lola ay walang katulad. At sa tuwing humihinto si Lola, nawawala ang mga customer. Sa tingin mo nagkataon lang iyon? Naramdaman ni Danar na sumasakit ang kanyang ulo. Kung gayon, ang mga nawawalang tao na iyon, kayo po ang yumuko si Lola, umiiyak, malakas na nanginginig ang kanyang balikat. Sila ay mga taong walang pamilya, mga maglalako, mga palaboy. Minsan mga taong dumadaan sa liblib na kalsada. Hindi pumapatay si Lola ng mabubuting tao. Walang pamilyang nawalan ng kita, walang anak na naulila. Naramdaman ni Danar ang pagkahilo. Hindi lang basta pandidiri, kundi dahil sa katotohanan na ang kanyang lola, ang taong nagpalaki sa kanya, ang taong laging minamahal niya, ay nakagawa ng isang bagay na hindi mapatawad. Hindi masamang tao si Lola, sabi ni Lola na humihikbi. Gusto lang ni Lola na maging komportable ka. Komportable mula sa pagpatay ng tao, la. Tumayo si Danar mula sa upuan. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi yan proteksyon, krimen yan. Agad na hinawakan ni Lola ang kanyang kamay, umaasa na maiintindihan siya ni Danar. Kung huminto si Lola, malulugi ang karinderya. Mawawala sa atin ang lahat. Danar, pakiusap intindihin mo. Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti mo. Marahas na binawi ni Danar ang kanyang kamay. Walang dahilan para magsakripisyo ng buhay ng tao. Naging tahimik ang sala, tanging tunog ng hangin ang pumapasok mula sa siwang ng bintana. Matapos ang ilang segundo, dahan-dahang nagsalita si Lola, kung magsusumbong ka, makukulong si Lola at mag-isa ka. Natigilan si Danar. Tumusok ang mga salitang iyon sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman naisip ang buhay ng walang lola. Mula nang namatay ang kanyang ina, si Lola ang kaisa-isang pamilya niya. Dahan-dahang lumapit si Lola. Mahal mo naman si Lola, hindi ba? Hindi sumagot si Danar. Hindi mo hahayaang mamatay si Lola sa kulungan. Ipinikit ni Danar ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay dinidiligan siya ng mundo mula sa lahat ng direksyon. Bawat salita ni Lola ay parang bitag na lalong nagpapahirap sa kanya huminga. Ayaw niyang makulong si Lola, ngunit hindi rin niya maaaring hayaang magpatuloy ang krimen na iyon. Ano po ang dapat kong gawin, la? Mahinang bulong ni Danar, halos nagmamakaawa ng sagot mula sa sinumang makasagot. Hinawakan ni Lola ang kanyang pisngi ng malambing, ngunit nakakatakot. Kailangan mo lang manatiling tahimik. Binuksan ni Danar ang kanyang mga mata, tinitigan ang mukha ng kanyang lola na dati ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay tila isang taong nawalan ng katinuan. Ang pagiging tahimik ay nangangahulugang kasama sa pagkakasala, la. Hindi sumagot si Lola. Tinitigan lang niya si Danar na may mga mata na basa na ng luha. Ngunit sa likod ng mga luha na iyon ay may isang bagay na nagpatakot kay Danar, isang malalim na pagkakapit sa isang maling paniniwala na masyado ng malalim. Sa kanyang puso, alam ni Danar na kailangan niyang pumili, iligtas ang kanyang lola o iligtas ang mga tao na maaaring maging susunod na biktima. At ang oras para pumili ay lalong nauubos. Matapos ang gabing iyon ng paghaharap, hindi makatulog si Danar. Nakaupo siya sa sulok ng kanyang silid habang yakap ang kanyang mga tuhod, tinitigan ang screen ng kanyang cellphone na naglalaman ng mga nakakatakot na litrato mula sa loob ng bodega. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang imahe ng madugong sako, ang timba na naglalaman ng maitim na pulang likido, at ang mga damit ng biktima na nakatambak ay patuloy na lumalabas na parang ayaw umalis. Ang mga salita rin ni Lola ay patuloy na umaalingaw-ngaw, kailangan mo lang manatiling tahimik. Ngunit alam ni Danar na hindi siya maaaring manatiling tahimik. Kung hahayaan niya itong magpatuloy, may iba pang mawawala.
Marahil isang taong kilala ng mga residente, marahil isang taong naghahanap ng makakain gaya ng dati. Ayaw niyang maging bahagi ng krimen na yon. Bandang 4 ng madaling araw, nang malamig pa ang hangin at tahimik ang bahay, gumawa si Danar ng pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng maikling mensahe sa numero ng istasyon ng pulisya ng Bondowoso na natagpuan niya sa internet. Gusto ko pong magsumbong. Ito po ay tungkol sa karinderya ng gulay ni Aling Marnie sa labas ng bayan. May mali po, pakiipadala po agad ang mga pulis. Halos kanselahin niya ito, ngunit sa huli ay pinindot ng kanyang mga daliri ang pindutan ng pagpapadala. Matapos iyon, yumuko siya, ipinikit ang kanyang mga mata, at huminga ng malalim. 5 minuto pagkatapos may sagot, handa. Papunta na kami sa lokasyon sa loob ng 20 minuto. Manatili sa ligtas na lugar. Lumulok si Danar, pinagpapawisan ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito, ngunit napili na niya ang kanyang landas. Ngunit tila mas maaga pang nagising ang kanyang lola kaysa karaniwan. Papalabas pa lang si Danar sa kanyang silid nang marinig niya ang tunog ng aparador na padabog na binuksan. Bahagya siyang sumilip sa likod ng pinto. Balisa ang mukha ni Lola, kinuha ang lumang jacket, at inilagay ang ilang gamit sa bag. Maputla ang kanyang mukha, at namumula ang kanyang mga mata na parang hindi nakatulog magdamag. Narinig niya si Lola na mahina, ngunit malinaw na nagsasalita sa kanyang sarili, sigurado nagsumbong na si Danar. Kailangan kong umalis. Kailangan kong itago ang lahat bago dumating ang pulis. Natigilan si Danar. Alam ni Lola, kung dahil sa kutob, kung dahil sa ekspresyon ni Danar kanina, alam niyang hindi mananahimik si Danar. Lumabas si Danar sa silid. Nagulat si Lola ngunit hindi siya pinagalitan. Sa halip, tiningnan niya si Danar ng malungkot at desperado. Napili mo na ang iyong landas, ha? La, huminto po kayo. Pakiusap, La, maaari po kayong sumuko. Maaari po tayong humingi ng tulong. Walang tulong para sa mga tulad ni Lola, sigaw ni Lola, putol-putol ang boses. Kung malalaman ng pulis kung ano ang nasa bodega na yon, matatapos na si Lola. Ayaw ni Lola mamatay sa selda. Nang walang sinasabi pa, tumakbo si Lola palabas ng bahay patungo sa bodega sa likod. Agad siyang hinabol ni Danar, La, huwag po kayong gumawa ng anumang bagay. Ngunit binuksan na ni Lola ang pinto ng bodega at pumasok sa loob. Nakita ni Danar si Lola na nagsindi ng pusporo at sinunog ang tumpok ng tela at plastik na nasa sulok. Agad na kumalat ang apoy dahil basa pa ang sahig ng bodega ng likido na hindi niya alam kung ano ang laman. La, huminto po kayo. Maaari po nating ayusin ang lahat ng ito. Bahagyang lumingon si Lola. Patawad, Danar. Ito ang tanging paraan para hindi ka madamay. Pagkatapos ay itinapon niya ang pangalawang pusporo sa kahoy na mesa na puno ng matutulis na kagamitan at itim na plastik. Sa loob ng ilang segundo, mas lumaki ang apoy. Makapal na usok ang umuusok mula sa maliit na bentilasyon sa itaas ng bodega. Nagpanik si Danar, La, lumabas po kayo. Tara na. Lumabas po kayo. Ngunit sa halip, umatras si Lola, hindi lumabas, kundi patungo sa likod na pinto ng bodega na patungo sa kamotehan at sa maliit na gubat. Tumakas siya. La. Hinabol siya ni Danar, ngunit hinarangan ng nagbabagang apoy at usok ang daan. Narinig ang maliit na pagsabog mula sa loob ng bodega. Siguro gastov, siguro natapon na chemical. Napakaba si Danar. Mabilis na kumalat ang apoy sa buong gusali dahil ang ilang dingding ng bodega ay gawa sa lumang kahoy. Sa loob ng 2 minuto, kumalat ang apoy sa karinderya ng gulay na katabi ng bodega. Ang kurtina, mesa, banner ng menu, lahat ay nagsimulang masunog isa-isa. Narinig ang pagbasag ng mga plato. Nagsimulang lumabas ang mga tao sa paligid, naguguluhan. Apoy! Apoy sa karinderya ni Aling Marnie, sigaw ng isa sa mga residente. Nagulo agad ang Bondowoso. Ang ilan ay sumigaw at kumuha ng tubig mula sa balon. Ang ilan ay tumawag ng bombero. Ang ilan naman ay nagpanik nang makita ang maitim na usok na umuusok ng mataas. Umuubo si Danar dahil sa usok, ngunit pilit pa rin siyang lumapit. La, saan po kayo? Hinila ng isang kapitbahay si Danar. Danar, huwag ka nang pumunta doon. Maaari kang mamatay. Malaki na ang apoy. Hindi. Nasa gubat po ang lola ko.
Kailangan kong hintayin ang pulis. Huwag kang maging pabaya. Ngunit kumawala na si Danar at tumakbo patungo sa likod ng bodega, ang daanan na karaniwang ginagamit ni Lola noong nagtatapon siya ng mga misteryosong sako. Ang daanan na iyon ay patungo sa kamotehan at nagtatapos sa gilid ng maliit na gubat. Narinig ang tunog ng sirena mula sa malayo. Dumating ang pulisya kasama ang truck ng bombero. Agad nilang sinigawan ang mga residente na lumayo, naglagay ng yellow tape, at sinubukang patayin ang apoy na sumunog na sa buong karinderya ng gulay. Umabot ang apoy hanggang halos 2 palapag. Nakita ng isang pulis si Danar na tumatakbo patungo sa kamotehan. Hoy, pigilan ang batang iyan. Huwag hayaang pumasok sa gubat. Maaari siyang maging mahalagang saksi. Ngunit hindi huminto si Danar. Isang bagay lang ang nasa kanyang isip. Kung masyadong malayo ang napuntahan ni Lola, maaaring hindi siya matagpuan ng pulisya. At kung mawala ng pag-asa si Lola, maaari siyang gumawa ng desperadong bagay. Suko po kayo, La. Suko po. Pakiusap, La, maaari po kayong sumuko. Maaari po tayong humingi ng tulong. Walang tulong para sa mga tulad ni Lola, sigaw ni Lola, putol-putol ang boses. Kung malalaman ng pulis kung ano ang nasa bodega na yon, matatapos na si Lola. Ayaw ni Lola mamatay sa selda. Nang walang sinasabi pa, tumakbo si Lola palabas ng bahay patungo sa bodega sa likod. Agad siyang hinabol ni Danar, La, huwag po kayong gumawa ng anumang bagay. Ngunit binuksan na ni Lola ang pinto ng bodega at pumasok sa loob. Nakita ni Danar si Lola na nagsindi ng pusporo at sinunog ang tumpok ng tela at plastik na nasa sulok. Agad na kumalat ang apoy dahil basa pa ang sahig ng bodega ng likido na hindi niya alam kung ano ang laman. La, huminto po kayo. Maaari po nating ayusin ang lahat ng ito. Bahagyang lumingon si Lola. Patawad, Danar. Ito ang tanging paraan para hindi ka madamay. Pagkatapos ay itinapon niya ang pangalawang pusporo sa kahoy na mesa na puno ng matutulis na kagamitan at itim na plastik. Sa loob ng ilang segundo, mas lumaki ang apoy. Makapal na usok ang umuusok mula sa maliit na bentilasyon sa itaas ng bodega. Nagpanik si Danar, La, lumabas po kayo. Tara na. Lumabas po kayo. Ngunit sa halip, umatras si Lola, hindi lumabas, kundi patungo sa likod na pinto ng bodega na patungo sa kamotehan at sa maliit na gubat. Tumakas siya. La. Hinabol siya ni Danar, ngunit hinarangan ng nagbabagang apoy at usok ang daan. Narinig ang maliit na pagsabog mula sa loob ng bodega. Siguro gastov, siguro natapon na chemical. Napakaba si Danar. Mabilis na kumalat ang apoy sa buong gusali dahil ang ilang dingding ng bodega ay gawa sa lumang kahoy. Sa loob ng 2 minuto, kumalat ang apoy sa karinderya ng gulay na katabi ng bodega. Ang kurtina, mesa, banner ng menu, lahat ay nagsimulang masunog isa-isa. Narinig ang pagbasag ng mga plato. Nagsimulang lumabas ang mga tao sa paligid, naguguluhan. Apoy! Apoy sa karinderya ni Aling Marnie, sigaw ng isa sa mga residente. Nagulo agad ang bondowoso. Ang ilan ay sumigaw at kumuha ng tubig mula sa balon. Ang ilan ay tumawag ng bombero. Ang ilan naman ay nagpanik nang makita ang maitim na usok na umuusok ng mataas. Umuubo si Danar dahil sa usok, ngunit pilit pa rin siyang lumapit. La, saan po kayo? Hinila ng isang kapitbahay si Danar. Danar, huwag ka nang pumunta doon. Maaari kang mamatay. Malaki na ang apoy. Hindi. Nasa gubat po ang lola ko. Kailangan kong hintayin ang pulis. Huwag kang maging pabaya. Ngunit kumawala na si Danar at tumakbo patungo sa likod ng bodega, ang daanan na karaniwang ginagamit ni Lola noong nagtatapon siya ng mga misteryosong sako. Ang daanan na yon ay patungo sa kamotehan at nagtatapos sa gilid ng gubat. Narinig ang tunog ng sirena mula sa malayo. Dumating ang pulisya kasama ang truck ng bombero. Agad nilang sinigawan ang mga residente na lumayo, naglagay ng yellow tape, at sinubukang patayin ang apoy na sumunog na sa buong karinderya. Umabot ang apoy hanggang halos 2 palapag. Nakita ng isang pulis si Danar na tumatakbo patungo sa kamotehan. Hoy, pigilan ang batang iyan. Huwag hayaang pumasok sa gubat. Maaari siyang maging mahalagang saksi. Ngunit hindi huminto si Danar. Isang bagay lang ang nasa kanyang isip.
Kung masyadong malayo ang napuntahan ni Lola, maaaring hindi siya matagpuan ng pulisya. At kung mawala ng pag-asa si Lola, maaari siyang gumawa ng desperadong bagay. Ang isa pang pulis ay sumunod sa direksyon ng gubat. Ang pinaghihinalaang babae ay tumakas patungo sa gubat. Ang maliit ngunit makapal na gubat ng Bondowoso ay biglang naging isang lugar ng paghahanap. Kumalat ang mga pulis, pumasok sa damuhan na may dalang flashlight at baston. Patuloy na tumakbo si Danar hanggang sa naramdaman niyang mainit ang kanyang paghinga. Sumigaw siya ng malakas hanggat maaari, Lola Marnie! Huminto po kayo! Huwag po kayong tumakas! Ngunit walang sagot.